Denise POV. Pagpasok namin ni Tristan sa office kinabukasan, ay malakas na ang bulong-bulungan tungkol sa Dream Fashion and Style. Kalat na sa social media at sa mga press ang patungkol sa demanda ni Yelena sa Dream. Nagkakagulo na doon, lalo pa at nagpunta na mga abogado ni Yelena at mga pulis. Dumiretso ako sa opisina ng senior designers, and they were all surprised, kaya nagpulasan to dahil nasa isang mesa sila at nagkukumpulan. "Good morning, Miss Fontanilla. May kailangan po ba kayo?" Tanong ni Laura na halatang ninenervyos. "Wala naman. Gusto ko lang kayong i-congratulate for a job well done noong araw ng lunch." I fake a smile on her and she smiled back. "Thank you po, ma'am." They answered in unison habang si Laura ay hindi makatingin sa akin. "You seem tense, Miss Ganchillian. May problema ka ba? Are you not feeling well?" I acted concerned, pero alam ko naman kung bakit siya ganito. "I'm okay po, Miss Fontanilla. Baka sa pagod lang po to noong mga nagdaang araw." "Do you need a vacation?" Tanong ko sa kanya. "Po?" Gulat niyang tanong sa akin. "Baka gusto mo magbakasyon. Saan mo ba gusto?" "I can arrange it for you. Besides, you work really hard." Nilagyan ko ng diin ang bawat salita ko, and it made her more uncomfortable. Okay lang po, ma'am. That's part of my job naman. No need for incentive po." Napayo ko naman to na akala mo Santa. "No, I insist. Let me think. Paris? France? Italy?" I heard gaps in the office coming from her colleagues. Hindi siguro sila makapaniwala na mag-o-offer ako ng ganun kay Laura. "That's very kind of you, Miss Fontanilla." She smiled. "Ay oo naman, Laura. Mabait talaga ako sa mga taong mabait at matapat sa akin." Napatingin siya at kitang-kita ko ang pamumutla niya. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. It was Rachel at may ibinulong siya sa akin. I just nodded at binalingan ko silang lahat. "Everyone, please proceed to the conference room." Saka ko lumabas ng office pero bago pa noon ay nilingon ko ulit si Laura saka ko siyang inisihan. Tumabi ako kay Tristan habang hinihintay ang mga designers. Nandito din ang 4 na kaibigan niya bilang co-owners ng kumpanya. Si Audrey at si Ma'am Ocampo. Isa-isang nagpasukan ang mga designers at inutusan naman sila ni Patrick na maupo. Tristan cleared her throat to get everyone's attention. "Hindi lingid sa kaalaman nyo nangyari sa Dream Fashion and Style. It was all over the news, right?" Panimula ni Tristan, kaya naman lalo naging uneasy si Laura. "I also received an information na nag-aalaga ako ng ahas dito sa kumpanya." Galit ito, kaya naman nagkatinginan ng lahat. "The traitor has been feeding our rivals some important details about our company to the point na ninanako niyang iba mga designs at binibigay sa kalaban." Napasinghap ang lahat habang si Laura ay namumutla niya sa takot. "I will not tolerate such act in my company. Walang karapatan ng ganyang klaseng tao sa kumpanya ko." Tristan's voice echoed in the room dahil tagang galit na to. Hindi nagtagal ay sinenyasan nito si Ma'am Ocampo at lumabas to mula sa room. After some minutes ay pumasok na to sa loob at may kasama na tong mga pulis. Naalarma naman ang lahat while Laura is about to faint nang lapitan siya ng mga pulis. "Laura Ganchillian, inaaresto ka namin sa paglabag sa batas. Ikaw ay inakusahan ng pakikipagsabuatan sa Dream Fashion and Style. Kabilang ang kaso na may kinalaman sa copyright infringement na inihay ni Miss Yelena Saldivar." Binasahan siya ng rights niya bago siya posasan at dalhin ng mga pulis. Nagwawala to at galit na bumaling sa akin. "You framed me! Ikaw may kasalanan!" Tungayo niya pero nilapitan ko to. "Ikaw ang nagbigay ng mga design sa kalaban, Laura. Ikaw may kasalanan at hindi ako. At kahit noon pa gawain mo na yan." "Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Sir Tristan, wala po akong kinalaman dito!" Baling niya kay Tristan. "Prove that to court, Miss Ganchillian. May mga ebidensya kami laban sa'yo." Sagot naman ni Tristan. "You slut! Ikaw may kasalanan nito. Sana hindi ka na bumalik." Nag-init ang ulo ko sa ginawa niya, kaya naman buong lakas ko siyang sinampal. "Hindi ko nakakalimutan ang ginawa niyo sa akin ni Douglas, Laura. Huwag ka mag-alala.
Dadagdagan ko pa yung kaso mo para mabulok ka na sa kulungan. Besides, kailangan mo ng bakasyon? Magbabakasyon ka sa kulungan. Nagsisigaw ito, kaya naman sinabi ni Patrick na ilabas ni ito. Niyakap naman ako ni Tristan at pilit akong pinakalma. Naupo kami ulit sa kanya binalingan ang mga naiwang designers dito. Kung may kasabot pa sa inyo si Laura, magsalita na kayo. Wala namang nagsalita at nanatiling tahimik ang lahat. Miss Micah Joaquin. Tawag ni Tristan kay Micah, kaya naman namutla to sa takot. Sir, wala po akong kinalaman doon. Loyal po ako sa kumpanya. Pagtatanggol niya sa sarili. Alam ko yan. Kaya naman ikaw na magiging head ng senior designers effective today. I have seen your works and your records, and we all agree that you deserve it. Tristan announced. Po? Hindi makapaniwalang sabi nito. Naiiyak to, and I'm so happy for her. Hindi ko alam to, kaya nagulat din ako sa announcement ni Tristan. Nagpalakpakan ang lahat, and they are all happy for my friend. Tumayo din ako at niyakap siya. Thank you, Miss Fontanilla. Sabi niya, pero umiling ako. Wala akong kanalaman dyan, Micah. But I genuinely believe that you deserve it. Salamat. Bumaling siya sa mga boss niya at nagpasalamat din. The meeting was adjourned at masaya ako sa resulta ng plano ko. Si Douglas na lang ang kulang. Bumalik na ako sa opisina dahil nagpaiwan pa sila Tristan sa conference room. Mukhang may pag-uusapan pa yata. And I froze when I entered the office na maabutan ko doon sa Allen. My boy best friend. Ang taong kinamuhian ko din. Pero wala naman palang kasalanan. Allen? My voice cracked the moment I uttered his name. Lumapit to sa akin at agad akong niyakap. I was crying dahil na-miss ko talaga siya. I'm sorry. Sorry wala ako dito nung panahong kailangan na kailangan mo ko. Sabi niya sa akin. Inalayo niya ako and wiped my tears. Iyakin ka pa rin. Biro nito sa akin, kaya naiyak uli ako at niyakap siya. I'm sorry, Allen. Nagtanim ako ng galit sa'yo. Hindi ko alam na pinaglaruan pala nila tayo. Umihikbi kong sabi sa kanya. Wala yon, kalimutan na natin yon. Ang importante, ayos ka na at naabot mo ng pangarap mo. Sobra akong proud na proud sa'yo, Denise. Salamat, Allen. Namiss kita. Matapat kong sabi dito. Pinunasan niya uli ang mga luha ko hanggang sa ayain ko na to sa couch para makapagkwentuhan kami. Kamusta pala sila tita at tito? Ang balita kasi ni Luke sa akin, nag-migrate na din to sa US kung saan nakabase si Allen. Okay naman sila, kaso ang kulit, gusto daw umuwi dito. Masayang kwento ni Allen. I'm so proud of you, Allen. You really made it big. All thanks to Tristan, Denise. Sabi niya, kaya naman naguguluhan ako. What do you mean? Tanong ko naman dito. Well, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaayos noong panahon na hinanap ka namin. Alam ko na rin kung saan nagsimula ang love story nyo. He was smiling as he reminisced those days. And then nalaman ko accidentally, sa handler ko na si Tristan pala ang dahilan kung bakit hindi ako nawala ng trabaho noon. Really? Hindi makapaniwala ang sambit ko dahil ang pagkakaalam ko, malaki ang selos dito ni Tristan. Noong tinanong ko siya, he simply answered na dahil yun sa pag-aalaga ko sa'yo. Noong panahong hindi pa siya makalapit sa'yo. Alam kasi niya na tinutulungan kita minsan financially noong nag-aaral ka pa. So kung marami akong trabaho, mas may pagkakataon ako matulungan ka. Mahabang paliwanag niya and I really couldn't believe it. He really loves you, Denise. Would you believe he even asked me kung talaga bang wala akong gusto sa'yo? Napatingin ako kay Allen. Ano naman ang sinabi mo? Curious ako kasi talaga namang wala akong nararamdamang mali siya sa kabutihan niya sa akin noon. Siyempre, yung totoo, na parang kapatid lang ang turing ko sa'yo, kaya ganun ako kaalaga sa'yo. I smiled at him, saka ko inabot ang kamay niya. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin noon, Allen. Hindi ako makakasurvive noon kung wala ka. Tumango siya sa akin. Thank you din. I just signed a contract under a Fontanilla Empire bago ako umuwi dito. Alam ko na ikaw may pakana nun. It's my way of giving back, Allen. Isa pa, you deserve it. Nirekomenda lang naman kita sa kuya ko.
Siyempre pinag-isipan nila yan. And they saw your talent, kaya kanila kinuha. Paliwanag ko dito. Ilang saglit pa kami nagkwentuhan nang biglang pumasok si Tristan. Tumayo si Allen at nakipagkamay dito, while Tristan hugged him at tinapik pa ang balikat niya. Nahiyang ka sa abroad ha? Sabi ni Tristan. Medyo. Then he boyishly laughed. Masaya ako dahil nakikita ko na magkasundo na silang dalawa. Tristan, I need to. Naputol ang sasabihin ni Audrey na magawi ang tingin niya sa amin. Allen in particular, I'll be back later. Sabi nito, saka biglang nawala sa paningin namin. Agad namang sumunod si Allen dito, saka sinabing babalik siya, while Tristan and I exchanged glances. Naiisip mo bang naiisip ko, love? Tanong ko sa kanya. I guess so. Then he smirked. Matyaga ako naghihintay sa visiting area nung kulungan ko saan nakapiit si Douglas. Hinihintay pa niyang arraignment ng kaso niya, kaya naman pansamantala siyang makukulong at hindi makakapagpiyansa. Ilang saglit pa ay pumasok na rin si Tristan at naupo sa tabi ko. Pinauna niya muna ako at kinausap ang mga pulis na may hawak ng kaso ni Douglas. Hindi naman nagtagal ay dumating ng hinihintay namin. Nakaposas to at blanko ang tingin sa aming dalawa. Anong ginagawa niyo dito? Malumanay naman ang paraan ng pananalita niya at hindi gaya ng inaasahan ko na magwawala to sa galit sa amin. What you have done with your life, Douglas? Tristan asked, kaya naman napailing to. It's none of your concern, Tristan. Isa pa, napakulong niyo na ako. Bakit kailangan niyo pa akong dalawin dito? Bakit mo nagawa yun, Douglas? Namatay ang anak ko sa sinapupunan ko ng dahil sa ginawa mo. Sumbat ko dito. Hindi ko alam na buntis ka. Wala akong alam. Gusto ni Laura na mawala ka sa landas si Tristan, kaya sumunod ako sa kanya. Ang sabi niya hindi niya ako iiwan kapag nagawa kong bagay na yon. I can see the change in his behavior as he speak. Para siya maamong tupa kanina, pero ngayon, para na siyang torong galit na galit. Ang gusto pa nga niya, galawin kita. He wants me to rape you, pero hindi ako pumayag kasi siya yung gusto ko. Hindi ako makapagsalita sa narinig ko. I clenched my fist dahil sa galit na nararamdaman ko kay Laura. Napakawalang kaya niyang babae. Galit na sigaw ko. Don't worry me, amor. Magbabayad na sila. Hindi ko hahayaan na makalabas sila dito. Tristan's promise, kaya naman napanatag ako. Alam ko na gagawin lahat ni Tristan para sa akin. Tumayo na ako at hindi na nilingon si Douglas. Kahit papano, nakaramdam ako ng relief at hindi niya sinunod ang gusto ni Laura noon. Magkahawa kaming lumabas ni Hendrik sa police station. Nandoon yung pag-asa ko na magiging tahimik na ang lahat. Nakakulong na ang mga taong gusto manakit sa amin. Maybe we can live a peaceful life. Bumalik kami ni Tristan sa opisina and we did our work. Marami na kami mga pre-order ng damit na nilaunch namin, kaya naman mas lalo ako na-excite na gumawa ng panibagong designs. Christmas season's na next month, so I was planning to make a special lunch at this time. Exclusive to, at hindi mass-produced. Malakas naman ang hatak namin sa mga tao, so I think it's a nice idea. Lalo pa at malapit na ang Pasko. Then I remembered na birthday pala ni Papa next week. I was about to call him para tanungin about his birthday plan na mag-ring ang phone ko. Pronto, Papa. Masayang bati ko dito. Hello, Pumpkin. How are you? I'm fine, Papa. What's up? Tanong ko dito. We will arrive in Manila in time for my birthday. And don't stress yourself too much for the preparation. Jeric already handled it. Nagulat naman ako dahil hindi ko inaasahan na gusto ni Papa na dito mag-celebrate ng birthday niya. Are you sure, Papa? Yes, Pumpkin. Even your granny will come with us. Really? Na-excite ako kasi sobrang miss ko na si Granny. Your mom and Amber will also come. I know you miss them. How about Hans? Hindi kasi siya binanggit ni Papa. Hans has school, and you know that kid. He is so dedicated in his studies. So he said he'd just stay. Nakaramdam naman ako ng lungkot dahil wala si Hans. Pero at the same time, masaya ako dahil nakikita ko na porsigido siya sa school. Are you not happy? Of course, Papa. I'm happy. Masayang sabi ko dito. I just thought of Hans.
His nanny is here. There is no need to worry. Okay, Papa? Sabi ko naman. Alright, Pumpkin. I'll see you soon. Te amo. Paalam niya sa akin. Te amo, Papa? Masayang sagot ko naman sa kanya. Ipapakilala ko na si Tristan sa kanila sa birthday ni Papa. I know that they will understand me and my decision. Mahal na mahal ko si Tristan at hindi ko kaya malayo pa sa kanya. Are you okay? Nagulat pa ako sa biglaang pagpasok ni Tristan sa opisina ko. Malalim ang iniisip ko, kaya siguro hindi ko namalayan ang pagpasok niya. I'm fine, love. Kakatawag lang ni Papa at sabi niya pauwi sila lahat dito. He wants to celebrate his birthday here. Masayang kwento ko kay Tristan. Bakit parang kinakabahan ata ako? Sabi ni Tristan, kaya naman napatingin ako sa kanya. Bakit ka naman kakabahan? Isa pa ipapakilala na kita sa pamilya ko. Love, I'm sure they will love you. He sighed at saka tumango sa akin. Uuwi din sila nanay, matutuwa yun pag nakita kanya ulit. Hindi ba siya galit sa akin? Nag-aalala niyang tanong, so I immediately shook my head. Naipaliwanag ko lahat kay nanay and she understands. Kahit na may amor, natatakot pa rin ako. Sabi ni Tristan, everything will be alright. Mahal na mahal kita. Always believe in that. Sabi ko dito. Tristan cupped my face and kissed me. It was mind-blowing at na maalala ko na nasa office kami, ay bahagya ko siyang naitulak. What? Malokong sabi niya, so I rolled my eyes on him. Mamaya may pumasok. Sabi ko dito, saka ako bumalik sa upuan ko. Sa kondo ka matutulog? He said habang palapit siya sa pinto. I look at him, kasi haya na naman siya sa pagiging paladesisyon niya. Pero hindi ko naman maiwasang ma-excite, knowing na hindi man tulog lang ang gagawin namin doon. Parating ng family mo, I'm sure uuwi ko sa inyo, so habang wala sila, sa akin ka muna. Alright, may magagawa pa ba ako? Siyempre wala, dahil gusto ko din naman to. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. The day in the office went well, kaya naging magaan ng araw ko. At exactly 5 in the afternoon, ay sinundo na ako ni Tristan para makauwi na kami. Hindi ko naman na problema mga damit dahil kompleto ng gamit ko sa kondo niya. Nagpa-reserve na ako sa isang restaurant, Pia Amor. Kumain muna tayo? Pagod naman din ako sa maghapon, kaya wala na akong lakas magluto at alam ko na nagutom din si Tristan. Kabi-kabila ang meeting niya, kaya naman mainam na nga na sa labas kami kumain. We ended at our favorite restaurant in the metro, and while waiting for our order, ay naglalambing naman tong si Tristan. Gaano katagal ditong family mo? Tanong niya while playing with my fingers. Wala namang sinabi si Papa, pero hindi man sigurado sila magtatagal kasi may mga negosyo silang maiiwan. Sagot ko dito, mamimiss kita pag hindi ka na sa akin uuwi. Natawa ako sa sinabi niya. Ever since we got back together, madalang na ako makauwi sa bahay. I usually stay at Tristan, condo unit. Maybe I should ask your father's blessing? I want to marry you as soon as possible. Napakunot ang noo ko sa kanya while reading his eyes. Are you serious? Tanong ko pa sa kanya. I am. Actually, kung hindi tayo maghihiwalay noon, yayayain na kita. But it's unfortunate that those things happened. Hinawakan ko naman na mahigpit ang kamay niya. I would love to be Mrs. Montefalcon's son, love. He smiled and brought my hands to his lips. You remembered what I told you before? Marami kang sinabi, love. Alin doon? I know, Dad. Kasi hindi ko man taga makakalimutan ng lahat ng mga pinagdaanan namin. You even accused me of being an addict. Nakasimangot niyang sabi, and I laughed. Pero natutunan kitang mahalin, especially so that I saw how loving and caring you are. And I intended to keep it that way, mi amor. I will love you for the rest of my life. He promised me, kaya naman kailangan ko ring mangako sa kanya. I will love you too, love, forever. Wala akong mamahalin kundi ikaw lang. That's made him smile. Our food was served, at this is one of the many special nights that I share with Tristan. We both promised to love each other for the rest of our life. Kailangan ko lang hintayin ang pagdating ni Papa para maipaliwanag ko sa kanya ang lahat. Alam ko naman
that he will understand me. Even if I need to beg, gagawin ko. Ganyan ko kamahal ang lalaking nasa harap ko. After dinner, we went home, and as expected, we made love all night. Hindi na siguro ito maaalis sa amin ni Tristan. We long for each other. We need each other. Tristan is the air that I breathe. I need him to survive in this lifetime. I love him. I so love him. I cannot live without him. I love you, mi amor. I love you. Paulit-ulit na sabi ni Tristan while he was thrusting inside me. We are both panting and sweating kahit mamalamig naman dito sa kwarto. I closed my eyes and I reached my peak, and Tristan also did. Outmoans filled the room that night, and it was the most pleasurable thing to hear. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.